Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Napakagandang balita nito, pinakamayaman na bansa sa Southeast Asia. Yan ang Singapore. I believe na believe kay PBBM. Ang kanilang Prime Minister ay merong sinasabi na kakaiba at mukhang sumaludo kay PBBM at sabi nga ni sa iyong araw ay mukhang ipapasa na ang trono ng Singapore, ang Little Tiger of Southeast Asia na tinatawag. Kaya mukhang patungo na nga ang Pilipinas sa patuloy na pag-unlad. Kaya nga lang, medyo ginugulo tayo ng kalaban mga kababayan, di ba? Si PBBM ay tahimik lang sa kanyang trabaho, patuloy na patuloy lang. Pero ginugulo, binabara. Kaya medyo na istorbo konti pero patuloy pa rin. Si PBBM, nakikita naman natin na palaging meron siyang nakuhang mga deal sa mga bansa na kanyang binibisita. Hindi kagaya ni Sara Lustay na kapag dumalaw sa mga bansa ay nakipagchika-chika lang at pag-uwi, walang investment na nakukuha kundi nalulustay yung pera ng Pilipinas. Mantagin nyo ay sa kada biyahe pala niyan ay halos umabot ng 10 milyon ang gastos niyan sa kada biyahe sa iba't ibang bansa kasi kasama niya ang buong tropa niya sa Office of the Vice President. Kaya nauubos lang ang pera ng Pilipinas nang walang latoy-latoy, di ba? Yung nakaraang taon pala na budget niya ay 800 million yun Tapos yung hindi na liquidate ng tama ayun yung 540 million na hinahanap ng Kongreso at Senado. Yun yung nilustay niya na pera in 11 days. Kaya magkaiba talaga, PBBM, grabe. Kayod ng kayod. Bawat bansa na pinupuntahan, pag uwi niya ay merong investment. Merong na-close na mga deal at malaking mga investment ang nakukuha sa bawat pagdalaw at pagbiyahe ni PBBM sa iba't ibang bansa. Well, ito pakinggan natin ng Prime Minister mismo ng Singapore. May sinasabi na bilib siya kay PBBM. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng sa iyong araw atin na panoorin. Pinakamayamang bansa sa Southeast Asia, tila pinapasa na ang trono sa Pilipinas. Epekto na ba ito ng Marcos School? O dahil lang ito sa galing at husay ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Halika, nakakagulat ang balitang ito. To the Philippines in my capacity as Prime Minister, and it's also, as you rightly said, my first visit just after my recent general election. So it's an honor for me to come here to have this visit with you, and Singapore is committed to supporting and working closely with you, President, to support your 2026 ASEAN chairmanship. Singapore businesses are confident in the dynamism and the potential of the Philippines economy, and we are now one of the largest foreign investors in the Philippines. Ang trono ng kayamanan sa Southeast Asia, baka nasa atin na. Singapore pa talaga ang pinakamayamang bansa sa Southeast Asia. Oo, pero may napapansin ka bang kakaiba nitong mga nakaraang buwan? Ang social media feed mo, puno na ng pag-unlad ng Pilipinas. Mga balita, lagi may foreign leaders na bumibisita. Parang hindi na dati, parang may tinatanim, parang may pinabalak. Pero teka lang, anong nangyayari sa Pilipinas? Bakit pati tayo mga mamayang Pilipino ay nararamdaman ang pag-angat ng Pilipinas, hindi lang sa ekonomiya, maging sa ating buhay, katulad na lamang ng 20 pesos na bigas, ang pagbaba ng gasolina, ang pagbagal ng inflation ng 1.3% at marami pang iba. Alright, so kahit na itong napakaraming mga nangyayaring positibo at maganda sa pamahala ni PBBM ay nakikita natin at narinig natin na marami pa rin bumabatikos. Ang bumabatikos naman ay mga trolls lang naman yan Yung narinig nyo at nakikita nyo yung mga channel na palaging bumabanat kay PBBM, lalo na sa Facebook, yan yung mga trolls ng
China at ng DDS. Mga binabayaran talaga yan ng monthly para lang maninira kay PBBM. Yung pagpunta nga ni PBBM sa Cebu, no, yung nagbigay siya doon ng tulong, ay sinabi ng mga vlogger na may lason daw yung bigas na mga tulong ni PBBM. Grabe naman, no? Kung ako si PBBM, ipapahuli ko yung mga vlogger na yun nagsabi na may lason. Hindi naman talaga totoo yan na may lason. Paano? Bakit lalasunin ni PBBM ang mga tao sa Cebu? Yung nilindol. At pati yung sa Davao daw, yung mga bigas daw doon na dinala sa Davao ay may mga lason at hindi daw makain. Grabe naman. Iba kasi nabutahi. Iba kasi nadya ng mga tauhan ni BP Sara Lustay, di ba? Nahaluan ng mga lason yung mga bigas. Grabe naman, mga lason yata sa daga yung hinalo eh. Yung mga kulay blue na na mga butil ng bigas sa daga, rakumin. Ay talagang sinabutahi yun. Bakit naman lagyan ni PBBM ng lason? Masisira ang pangalan niya eh. Napaka-turpe talaga yung mga DDS. Akalain nyo, hinaluan ng mga lason sa daga lason ng daga yung mga bigas. Tapos i-vlog nila, ibalita nila na yung mga bigas daw na dala ni PBBM sa Cebu tsaka sa Davao, yung pinadala ng mga rasyon, ng mga tulong, ay may mga lason. Napaka-animal naman ng mga tao na yun. Kung ako ang NBI, huhulihin ko yan eh. Grabe, sabihin mo na yung mga title pa nila sa vlog ay bigas daw ni PBBM ay nakakalason. Grabe. Grabe naman ang mga tao yan. Imbis tumulong sila sa pagbigay ng bigas nakita kasi nila na si BP Sara walang binigay ng mga bigas noong unang araw ng dilubyo, di ba? Pero si PBBM automatic isang barko. Ngayon, para masira yung reputasyon ni PBBM na mabilis tumulong, nagpalabas naman yung mga trolls ng DDS, trolls ng China, ng issue na ang mga bigas ay may mga halong lason. Mga tarantado talaga. Alright, so ito nga ngayon ang sinabi ng ating kapitbahay na Singapore. Pinakamayaman yan sa Southeast Asia. Sigurado na yan eh. Siguradong sila talaga yung pinakamayaman. Singapore eh. Kaya mag-invest ng Singapore sa Pilipinas dahil nga bilib na bilib sila kay PBBM. At nakikita nila sa statistics, sa economy, ay palaging papuntang pataas ang Pilipinas. Ngayon marami ang nagsabi na hindi namin naramdaman eh. Hindi naramdaman ng mga average Pilipino. Paano nyo maramdaman yan? Kaumpisa pa lang naman. At saka hindi talaga natin yan maramdaman sa ating bulsa. Kasi hindi naman sa bulsa natin pumupunta yung mga pera na yan. Kung ano ang development ng Pilipinas, ay nagsisirculate pa yung ating tinatawag dyan na yung statistics, yung pagtaas ng ekonomiya ay in circulation pa. At hindi talaga yan ma-feel kaagad. Siguro mga after 5 years to 10 years, makikita na talaga natin ang total na pag-unlad ng Pilipinas sa pamamahala ni PBBM. Sa panahon lang ni PBBM na marami talagang bumilib, no, mga kababayan, kasi sikat na sikat nga yung kanyang ama eh. Kaya pagdating kay PBBM ay nahatak na rin yung pangalan niya. Kay Digong, ano bang legasiya ang iwanan niya kay Sara Duterte, di ba? Yung tukhang ba ang iwanan niya? Napakasamang imahe yun. Walang may iwan si Digong kay BP Sara na about economy. Wala. Sa tukhang meron, tsaka yung pagmumura. Yun ang iiwanan na legacy. Kaya talagang totally opposite yung dalawa eh. Mga kababayan, positive at negative eh. Okay, so patuloy tayo sa balitang ito, courtesy ng sa iyong araw. Napakagandang pakinggan dahil pati Prime Minister ng Singapore, Michael Wong,
ay nagsasabi talaga na I was saludo siya kay nag-dying PBBM inside. sa Pilipinas at nakikita nila na pataas ng pataas nga ang statistics ng ating ekonomiya. Alright, balik tayo sa video. Paggawa ng mga projects na talaga namang nakakalula. May epekto ba ito ang Marcos Gold o dahil lang sa galing ng pamumuno ng ating Pangulo? Hayaan mong ilatag ko sa iyo ang mga piraso, pero mag-ingat ka. Sa dulo ng artikulong ito, baka hindi mo namamalayang na bago na ang pananaw mo o baka nakonsumo mo na ang buong kwento. Unang tanong, bakit ba dumarami ang investor sa Pilipinas ngayon? Simple, Singapore mismo ang nagsabing bullish sila sa ekonomiya ng Pilipinas. In short, may nakikita silang hindi pa natin lubos na nakikita, pero sila handa nang tumaya. We are now one of the largest foreign investors in the Philippines. Ito'y ayon kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Pero bakit? Marcos Gold? Ayan, so pati ang yung Prime Minister na Lawrence pala, akala ko Michael Wong. Ay Lawrence Wong nagsabi na sila ang pinakamalaking investors sa Pilipinas. Hindi ba ang United Arab Emirates ay nag-invest ng halos 1 trillion, di ba? 1 trillion pesos nag-invest. Ang India ay nag-invest. Magkano ba yun? 140 billion yata ang India. Bago lang. At marami pang nag-invest. Pati ang World Bank ay nagpapautang kay BBM. Pero sinabi ni Lawrence Wong, yung Prime Minister ng Singapore, na sila yung pinakamalaking investor ng Pilipinas sa ngayon. Kaya kung nag-invest ang United Arab Emirates ng 1 trillion, magkano kaya ang ininvest ng ng Singapore? Baka 3 trillion or 5 trillion. Malaki. Sila kasi yung pinakamalaki daw, sabi mismo ng Prime Minister. Bakit nga ba parang nagbigay ng trust? Bakit the Prime Minister of Singapore trusted President Marcos so much tungkol sa pagdala ng bansa natin sa magandang ekonomiya? Kung gano'n na naniniwala si Lawrence Wong, ang Prime Minister ng Singapore, na nasa maganda na nga ang ekonomiya natin, so maganda na mag-invest. So ibig sabihin, totoo ito. Bakit naman mag-invest si Prime Minister ng Singapore kung ang Pilipinas ay nasa limbo, ay nasa kaguluhan? Nasa kaguluhan ang Pilipinas kasi ginugulo ng DDS. Pero yung trabaho ni PBBM, yung pagpaunlad sa bansa, ay patuloy na patuloy pa rin yan. Pero sa mga social media, makikita nyo ang gulo-gulo kasi napakaraming trolls ang China na mga DDS na mga sinusuhulan. Kaya akala natin magulo na talaga, pero sa social media lang yan nagkagulo, mga kababayan. Sa Facebook lang medyo malakas mag-invest ng Singapore dahil alam nila marami ang gold si Marcos. Binabanatan talaga nila si PBBM. Hindi yan natatakot Yung issue nga sa bigas mag-invest. Kahit ako, kung ako yung NBI, paghuhulihin ko na yung mga vlogger na yan Mantakin nyo naman na sabihin na yung mga bigas ni PBBM may lason daw. Imbis automatic nga yung tulong ni PBBM, kinabukasan dumating kagad yung mga bigas, tapos sasabihin pa may lason. Kung gano'n na may nalason talaga, ibig sabihin nilagyan yung mga bigas ng lason. At ang naglagay noon ay klarong-klaro na mga kalaban ni PBBM para masisira ang pangalan ng ating gobyerno. Di ba, napakaklaro naman yan. Bakit mo lalasunin ang mga taong naghihirap, lalasunin mo pa? Ay katarantaduhan. Ang gumawa niya na yung mga kalaban. Galing pa ko kanina sa biyahe ko sa parting sur ng Surigao At nag-umpisa pa lang meron pa lang movement yang sila Sara ngayon, nag-recruit ng mga bagong meron silang parang mga ginawa na mga grupo na makatanggap daw ng mga incentives
yung mga membro. Kaya maraming nagpamembro kanina pagpunta ko ng SOR ay nagtaka ako bakit ang dami-daming tao, parang may sabong sa mga sa kanilang mga doon, mga meeting place. Dami-daming tao sa bawat mga lungsod. Yun pala ay ito orchestrated at sabay-sabay na ngayong araw na ito ay may pulong-pulong pala sila. Yung grupo ni BP Sara na tinatag ngayon, hindi ko alam kung anong pangalan. Basta yun ang sabi ng pinagtanungan ko. Hanggang nakarating ako doon sa isang syudad, hindi ko nabanggitin. Ganon din, nagtipon-tipon din yung grupo na mga bayad ni BP Sara. Saan kaya kumuha ng pera, no? Kaya maraming sumasali kasi nga meron matatanggap daw na Bayad. na siyempre ayuda o panglagay sa bulsa, di ba? Hindi natin tiyak kung pera o pagkain o bigas. Basta meron kapag kasali sa Ang layo pa ng 2028 ay gumagalaw na pala si BP Sara ngayon eh. Gumagawa na siya ng mga grupo na magre-recruit din ng mga membro para bigyan ng monthly na na parang may monthly na allowance ang bawat membro. Kaya maraming nagpa-membro kanina, grabe. Parang derby sa Sabong, ang dami-daming tao sa daan. Grabe. Si PBBM hindi gumagawa ng ganyan eh. Pero marami pa rin bumuboto kay PBBM. Doon sa kabila pala talagang gumagastos. Iba na talaga ang Iba na talaga ang kandidato ng Manchuria, yung tinatawag na Manchurian candidate sponsored by China. Iba na talaga, daming pera eh. Alright, patuloy tayo sa magandang balita ng ating kaibigan sa iyong araw tungkol sa itong Singapore's biggest investment in the Philippines under PBBM's administration. At kayo ba'y maniniwala mga kababayan, mga kagulin boy, na may kinalaman dito ang Marcos Gold kung bakit nagsipag-invest sa Pilipinas ang mga mayayamang bansa? Meron Diba, yan. naririnig natin, India nag-invest, itong United Arab Emirates nag-invest, kahit ang Hindi The na yan World Bank mag-i-invest yung mga yan ay kung nag-invest hindi nila sa Pilipinas, nagpautang kay PBBM. At posible nga ba ito atin balikan ang ating kaibigang sa iyong araw? Maaring coincidence o hindi. Magaling na pamahalaan, posibleng totoo. Pero teka muna, napapansin mo rin ba na may biglaang focus sa mga high-impact sectors katulad na lamang ng renewable energy, green economy, digital leadership, at climate resilience? Lahat yan nakasentro sa pagbabagong stratehiko. Parang sinasabi ng Singapore, sige na, Pilipinas, oras mo na. Pero ano ang kapalit? Hindi sila mag-i-invest ng basta-basta. Ibig sabihin lang ito, may nakita silang hindi matatawarang oportunidad. At ang opportunity na yun ay tayo. Sa loob ng 56 na taon ng ugnayan ng Singapore at Pilipinas, ngayon lang ganito kainit ang suporta na dito natin makikita for the first time. Pumunta mismo si Prime Minister Wong sa Malacanang. Siya na rin ang nagsabing ito ang unang bilateral visit niya mula ng mahalal. Bakit hindi sa ibang bansa? Bakit tayo agad? Muli, aksidente ba ito o planadong paglipat ng trono? Aba, grabe no. Ang talaga, Prime matindi Minister talaga ng si Singapore. PBBM. Minsan lang mangyari yan sa Siya pa Pilipinas ang na dumayo mismo ang Prime Minister ng Singapore ang dumalaw, pumunta kay PBBM. Kaya pala masaya si Lisa Marcos kanina sa video. Dahil personal na pumunta talaga dito sa Pilipinas ang Prime Minister ng Singapore. Ay nagpakumbaba, di ba? Nagpakumbaba. Kasi kung mataas ang pride ng Prime Minister, dapat si PBBM ang pinapapunta doon. Hindi. Yung Prime Minister mismo ng Singapore ang pumunta sa Pilipinas, sa Palasyo, sa Malacanang, kay PBBM. Kaya
honor yan. Honor ni PBBM na dinalaw siya ng isa sa mayaman na bansa sa Southeast Asia. Kung pound per pound ang pag-usapan, mas mayaman pang Singapore sa China. Kung pound per pound, ang daming utang ng China sa World Bank. Ang Singapore halos walang utang yan. Grabe. Kaya kung yung inch by inch ang sukatin, maliit kasi na bansa ang Singapore kontra China, walang ano ang China, walang laban diyan. Malaki lang kasi ang area ng China, kaya malaki rin ang kanilang resources. Pero kung pound per pound ang pag-usapan, ang Singapore ang pinakamayaman sa Southeast Asia na bansa.